kapuso, Martes ngayon, ika-23 ng buwan ng Agosto. Tambay-tambay na tayo dito sa unang hirit para sa mga balita at impormasyon ngayong umaga. At medyo binayo po tayo ng malakas na ulan kagabi. At may ilang pagbahang naranasan sa ibang lugar. Kaya naman marami ang nagtatanong kung may suspensyon nga ba ng klase ngayong araw. Kaya para sagutin yan, alamin na natin mismo kay DepEd NCR Director Elena Ruiz. Good morning po, Director Ruiz. Magandang umaga, Rian. Magandang umaga sa inyong lahat. Ano na po ang announcement natin dito po sa Metro Manila ngayong araw? May pasok po ba o wala? Okay, dito sa Metro Manila, ay meron tayong pasok sa pangkabuuan, kasi tayo ay nakipag-ugnay sa Pag-asa. Tinanong natin kung anong kalagayan ng panahon at sinabi wala naman tayong typhoon signal. At ang ulan na inaasahan dito sa Calacoang, Manila ay napaka-moderate lang, 2.5 to 5 mm lang. At yun ang ibig sabihin ay very light at saka hindi yan tuloy-tuloy. So, Alright. meron man tayong nararanasang pagulan ngayon, yun ay pulo-pulo lang at yun ay di malakasan. So yung volume naman ho ng ulan hindi ganun kalakasan, ano ho? Oo. Mas pag-ugnayan din ako sa mga superintendent ng 16 na division para malaman ko kung ano ang kalagayan sa kanilang lugar. At wala naman silang i-recommend ng suspension. Kung kaya, sa araw na ito, may pasok tayo sa National Capital Region. Subalit, kung mayroong mga lugar na binabay ng malakas na ulan at mayroong konting pagbaha, ibibigay na namin sa mga magulang ang pagpapasya at papasukin ng kanilang mga anak. Kung mapapasya sila, huwag nilang papasukin. Pagkat yun naman ay tutuloy nangyayari sa kanilang lugar. Yes. Malinaw po. Director Ruiz, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Magandang umaga din sa inyong lahat. DepEd NCR Director Elena Ruiz, again po mga kapuso, may pasok po all levels today. Kung medyo baha sa inyong lugar, diskresyon na ng mga magulang kung papapasukin ang kanilang mga anak. Pero may pasok po tayo today. Ganun naman talaga, kaya alam, mama-mark absent ka. Oo, yun nga lang, bawi ka na lang. Bota na lang ang katapat mo, bota. Eh, paano kung may test or quiz, di ba? Pero at least ngayong madaling araw, hindi na masyadong maulan, di ba? At least dito sa Quezon City area. Pero eto, alamin na talaga natin ng update sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa sa Bagyong Mina na panatili po ng bagyo ang kanyang lakas na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at huling namata ng Bagyong Mina sa layong 320 kilometers silangan-hilagang silangan ng Verac Catanduanes. At inaasang kikilos ang bagyo pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 7 kilometro bawat oras. Paiigtingin ng Bagyong Mina ang southwest monsoon sa southern Luzon at Visayas na magdadala ng kalat-kalat na pagulan. At kagnay po niyan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Sunny Paharilla, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Sunny. Yes, magandang umaga po, Pia, at sa ating pong mga taga-subaybay. So, Sunny, nasa na yung exact location itong sa Bagyong Mina at meron ba itong direktang epekto sa panahon natin ngayong araw? Kasi ngayong madaling araw, hindi na masyadong maulan. Opo, ang ating nga pong bagyo, dahil po sa gaya po ng iyong nabanggit, ay nasa layong 320 kilometro dito po sa may hilagang silangan ng Verac Catanduanes at masyado pa po itong malayo, lalo na po dito sa Metro Manila para ito'y mai-ascribe natin yung mga pagulan sa atin. Actually, yung mga pagulan natin kagabi ay tinatawag natin ng mga local thunderstorms po yun. Dulot po ng mga ITCC po actually yun, yung ating pong pagsasanib ng ating dalawang hanginan. Aggravated nga lang po dahil sa presence itong ating bagyo. Pero hindi po yun direktang dahil sa sirkulasyon o kaulapan ng dala ng ating bagyo. Okay, so... ngayong araw ba, dito sa Metro Manila, inaasahan natin na magkakaroon ulit tayo ng mga ganyan, thunderstorms at rain showers dahil naman sa Intertropical Convergence Zone? Inaasahan po natin yan, lalo na po pagdating sa hapon at saka sa gabi. Pero hindi po ganun ka tumatawag nga po yung dipid sa atin. Pero hindi tayo talaga nagre-recommenda dahil hindi naman ganun ka severe and din ka-continuous yung ating ina-expect na mga pagulan. Mayroon po tayong pagulan sa kasalukuyan dito sa may Parañaque area, pero isolated lamang po yun at titigil, hindi po magtatagal at titigil na rin po yun. Alright. Bukod dito sa Bagyong Mina, meron ba tayong iba pang binabantayang posible mamuong sama ng panahon? Opo, ito nga po kasi mayroon tayong tatlo actually itong aktibong systems na nakakapikto. Kaya itong si Mina ay medyo mabagal ang kanyang paggalaw. Mayroong dito sa may bandang timog silangan itong ating Bagyong si Mina, isang malaking isang weather system na potential na mag-organize at mag-develop na siya namang maaaring humatak dito sa ating Bagyong si Mina na maaari siyang
maging isa na lang sila. Ang magiging epekto nga lang nito ay itong ating bagyong ang Simina ay hindi natin inaasahan na maglalandfall. Ang magiging severe nga lang din na effect nito ay patuloy nitong hahatakin yung ating hanging habagat na siyang magdadala naman ng mga pag-ulan. Dito po lalo na sa Katimugang Luzon, Visayas at sa Mindanao na mas magiging malala yung mga epekto nito sa kanlurang bahagi. Alright, Sunny Paharilla, weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat. Good morning. Salamat. Samantala, narito naman ang ibang malalaking balita na dapat niyong malaman sa ating top hit. Sa dami po ng kaso naman nagkakaroon ng sakit na dengue, patuloy ang mga isinasagawang information campaign sa mga eskwelahan tungkol sa sakit na ito. Gaya na lamang po sa Congressman Reynaldo Calalay Memorial Elementary School sa Quezon City na binisita ng isang medical society para magbigay ng dengue prevention and awareness program. Bukod pa rito, namigay din sila ng mga ovicidal larvicidal trap o OV trap. Ang mga bata naman enjoy sa dami ng kanilang natutunan sa lecture. Lalo na nang magbuo sila ng isang dengue club na pamumunuan mismo nilang mga estudyante. Ang Department of Health naman, sinimula na po ang kanilang programang Abacada o Aksyon Barangay kontra Dengue, kung saan hinihikayat nila ang lahat ng miyembro ng mga barangay na magtulong-tulong para masugpo ang dengue. Ang Department of Interior and Local Government o DILG naglabas na po ng direktiba sa lahat ng lokal na pamahalaan para sa pagsasagawa ng cleanup drive sa kanilang lugar. Samantala, matapos na mga ipalasap po sa ating mga motorista itong big-time oil price rollback noong nakaraang linggo, eto na, Tuesday kasi, muli na namang magpapatupad ng dagdag presyong ilang kumpanya ng langis. Ngayong araw po yan, simula mamayang alas 6 ng umaga, piso at 40 sentimo kada litro ang magiging taas presyo ng mga kumpanyang Sea Oil at Chevron sa kanilang unleaded gasoline. Samantalang 70 sentimo kada litro naman sa regular gasoline. Habang 40 sentimo naman ang madaragdag sa kada litro ng diesel at kerosene. Nauna nang nagpatupad ng kaparehong dagdag presyo ang Shell nitong hating gabi. Ang panibagong oil price hike na yan, epekto pa rin daw ng paggalaw ng presyo ng crudo sa world market at maging ang maselang sitwasyon sa Middle East. Wala pa namang abisong iba pang kumpanya ng langis kung magkakaroon din sila ng taas presyo ngayong araw. Ito ulit papagas. Sama ng loob ko. Pwede pa. Sige, sumawala muna ako after the first gap. Samantala, ginugunita ngayong araw ang nangyaring trahedya. Eto na po. At sa Manila bus hostage taking sa Quirino Grandstand at ngayong araw inaasahang babalikan ng mga nakasurvive na biktima at ilang kaanak ng mga nasuwi ang pinangyarihan ng naturang hostage taking sa Luneta, kung saan magsasagawa sila ng Buddhist ritual para sa 8 nasawi. Kahapon emosyonal na humarap sa media ang ilan sa mga kaanak at biktima. Pero bukod sa pighati, may galit pa rin daw sa kanilang puso dahil hindi pa sapat ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para ibigay ang hustisya. We are still angry now a year after the incident because we never received any word of apology from the government of the Philippines. Bukod po sa monetary compensation at hiling na matiyak na ligtas po ang kanilang sitwasyon siguro habang nasa Pilipinas, pati na yung ibang mga turista, iginiit nila sa kanilang pakikipagpulong kay DOJ Secretary Leila de Lima na sundin ng palasyo ang lahat ng orihinal na rekomendasyon ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC. At si Justice Secretary Leila de Lima naman siniguro makakarating sa Pangulo ang hiling ng grupo. Pero tumanggi muna naman siyang magkomento tungkol sa hinihingi nilang public apology. The President has, in several occasions, already made expression of regret on what happened. As to whether this government is prepared to make such a formal apology, that is something that I cannot answer. Para sa akin, parang kung ilagay natin yung sarili natin sa lugar nila, kung tayo yung bumibisita sa Hong Kong, tapos palpak yung nangyari doon sa pag-rescue, sino ba namang hindi hihingi ng apology, compensation, di ba? Pero I don't know what the politics is behind why it's so difficult to just say, we messed up, di ba? Nagkamali kami. When obviously, we did. Kasi
namatay 8 eh. At kita sa TV. Oo, kitang-kita sa TV lahat na nangyari. Lahat ng events leading up to it. Pero makikita mo na talagang dito parang yung Hong Kong legislators talagang nakikipasok siguro sa issue. Kasi yung isa sa mga kasama nila doon sa press conference is yung sa mga mababata sa Hong Kong na talagang sumusulong doon sa mga karapatan nung victims. At isa rin ata siya sa mga nakikipagnegosasyon dito sa gobyerno natin para humingi ng public apology na until now hinihintay pa ng mga kaanak. Kasi if it's going to heal us, heal the relationship between Hong Kong and Pilipinas, why not? Kasi sa totoo lang, laki ng lamat nito. Hindi pa tayo nakaka-recover. Yung mga turistang galing Hong Kong, wala na. Although yun nga, bumaba nga daw yung tourism, yung mga turista na galing Hong Kong. Pero sana din, hindi maging, alam mo yun yung gawain ng isang tao, hindi maging reflection natin as a nation. Oh, yes. Kunyari mga domestic helpers Isang tao lang natin, yun. yung iba doon, yung napag